Breaking news mga kabayan, Amerika, nag-deploy ng panibagong Typhoon missile launcher sa Luzon. Pangalawang breaking news, Philippine Air Force umorder na naman ng dagdag FA-50 lightweight fighters na halos $608 million o halos 40 billion pesos. Pangatlong breaking news, Philippine Coast Guard napalayas palayo ang Chinese Coast Guard sa Zambales Coast. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dodoblehin ng Philippine Air Force ang laki ng fighter fleet nito sa pagbili ng 12 FA-50 lightweight fighter sa ilalim ng $683 million contract kasunod ng paglalagay ng $420 million order noong 2014 para sa unang 12 aircraft. Ang desisyon na maka-acquire ng mga fighters ay ni-reveal ng Philippines Department of National Defense sa isang procurement monitoring report. Ang mga bagong FA-50 fighter ay magi-integrate ng mas powerful na AESA radars at superior avionics at maaaring makapag-integrate ito ng higit pa sa visual range na air-to-air missiles na nag-i-ensure ng mas malaking combat potential. Ang Philippine Air Force ay dating nag-deploy ng F-5 lightweight fighter noong Cold War, kung saan ang FA-50 ay pangunahing binuo bilang kahalili sa F-5 para sa Republic of Korea Air Force na parehong may low maintenance needs at operational cost. Ang FA-50 ay isang derivative ng T-50 trainer at nasa same weight range gaya ng Chinese JL-9 trainer at JF-17 lightweight fighter. Gawa ng nakikita ng East Asia, ang most capable fighters sa mundo ay dineploy ng China, US at mga kaalyado nito. Pinaprioritize ng Washington ang rehiyon para sa mga deployment ng mga bago nitong F-35s. Ang value ng FA-50 ay inaasahang mananatiling limited para sa interstate conflict na dulot ng napakalaking antas kung saan ito ay hindi mapapantayan. Ang J-20 5th generation fighter ng China ay mahigit 3 beses na mas malaki. Nagdadala ito ng radar na ilang ulit na mas malaki at mga missile na may several times na engagement range na ipinares sa cutting-edge stealth capabilities at avionics na nag-iiwan sa FA-50 na sinasabing overwhelmingly outmatched. Ang FA-50 gayunpaman ay isang potentially valuable asset para sa mga counterinsurgency operations sa loob ng Pilipinas, kung saan ang mga fighter class ay nakakuha ng malaking papuri mula sa mga opisyal ng Pilipinas para sa mga combat performances at advanced precision bombing capabilities nito kapag sila ay nagbibigay ng air support laban sa Islamist militants noong kalagitnaan ng 2010. Samantala, sa iba pang mga balita, matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng Chinese Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na patuloy ang pagsubaybay ng BRP Cabra sa iligal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon pa sa kanya, ang strategic maneuvering ng BRP Cabra ay epektibong nakapigil sa paglapit ng CCG 3103 sa baybayin ng Zambales. Sa pamamagitan ng seamanship skills ng mga onboard PCG personnel, matagumpay na naitaboy ang nasabing barko at ngayon, located na ito sa approximately 80 hanggang 90 nautical miles sa off-coast ng Zambales. Ang crew ng BRP Cabra ay nagsagawa din ng hourly radio challenges upang paalalahanan ang CCG crew sa mga blatant violations ng China sa international law. Ayon pa kay Tariela, ang Philippine Coast Guard ay nananatiling nakatuon sa pangangalaga sa mga karapatang pangdagat ng bansa at sa pagtitiyak sa pagpapatupad ng mga international maritime laws habang iniiwasan din nito ang anumang pagtaas ng tensyon.
Ang PCG mula pa noong unang bahagi ng Enero ay mahigpit na sa pagbabantay ng mga illegal activities na isinasagawa ng mga Chinese vessels sa loob ng West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, sinabi ng PCG na ang monster ship ng China na nakadeploy sa Zambales ay ang pinakamalapit sa coastline ng Pilipinas sa ngayon. Sa iba pang mga balita, ayon sa isang senior ng Philippine government, inilipat ng militar ng US ang mga Typhoon launcher nito mula sa paliparan ng Lawag patungo sa ibang lokasyon sa isla ng Luzon. Ang mga Tomahawk cruise missiles na maaaring ikabit sa mga launcher ay maaaring makaatake sa mga target sa China at Russia mula sa Pilipinas. Ang SM-6 missiles na dala rin nito ay maaaring makaatake sa mga target sa himpapawid man o sa dagat nang hihigit sa 200 kilometro ang layo. Sinabi ng senior government source na makakatulong ang redeployment na matukoy kung saan at gaano kabilis mailipat ang missile battery sa isang bagong firing position. Ang mobility na iyon ay nakikita bilang isang paraan upang mas mag-survive ang mga ito sa panahon ng isang salungatan. Sinabi ni Mr. Jeffrey Lewis ng Middlebury Institute of International Studies, ipinakita ng mga satellite image na ang mga batteries at mga associated gear nito ay ikinarga sa isang C-17 transport aircraft sa Lawag International Airport nitong mga nakaraang linggo. Ang mga white rain canopies na nag-cover sa mga Typhoon equipment ay tinanggal din batay sa mga larawan. Ang Typhoon system ay bahagi ng US drive na magtipon ng iba't ibang anti-ship weapons sa Asia. Ang Indo-Pacific Command na nangangasiwa sa mga puwersa ng US sa rehiyon ay nagsabi sa Reuters na ang mga Typhoon ay inilipat sa loob ng Pilipinas. Pareho namang tumanggi ang Indo-Pacific Command at ang gobyerno ng Pilipinas na ibigay ang partikular na lokasyon kung saan inilipat ang mga batteries. Ito ang isang katanungan. Kapag ikaw ay isang maliit na bansa at sinakop ka ng mas malaki at mas makapangyarihan mong kapitbahay na mayroong napakaraming sundalo, kanyon, mga tangke at matatag na ekonomiya, paano mo matatalo ang bansang ito sa digmaan? Isa lang ang paraan dito, gamitin ang utak at pagbayarin ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga kakaibang strategiya. Sa sitwasyong ganito, nakahanap ang mga Ukrainians ng paraan upang mautakan ng Russia. Ang isang stratehiyang ginamit ng Ukrainian Army ay ang pag-atake gamit ang mga drones. Sa unang bugso ng gera, malaking tungkulin ang ginampanan ng mga malalakas na drones tulad ng Bayraktar TB2 ng Turkey. Dahil ito ang naging responsable sa pagsira ng mga Russian convoys at pagpapalubog ng barkong Moskwa, ang flagship ng Black Sea Fleet. Hindi handa ang Russia sa ganitong uri ng digmaan at mas lumala pa ang sitwasyon nang gumamit ang Ukraine ng mas maliit na drones, ang mga first-person view o FPV drones. Ano ba ang mga drones na ito at bakit sila epektibo sa modernong bakbakan? Ating alamin kung paano ginamit ng mga Ukrainian pilots ang mga FPV drones para atakihin ang mga puwersa ng Russian Army. Noong June 18, 2024, lampas 100 sasakyang pangmilitar ang nawasak sa kampo ng Russia. Sa kampo naman ng Ukraine, 30 sasakyang pangmilitar lamang ang nawasak. Kapansin-pansin nga ang layo ng agwat ng pinsala na natamo ng Russian Army kumpara sa Ukrainian Army. Gayunpaman, hindi gumamit ng mamahaling rockets o missiles ang Ukrainian Army para makapaminsala. Sapat na ang mga FPV drones para pasabugin ang mga tangke ng mga Ruso. Ang mga FPV drones ay merong onboard camera kung saan nagpapakita ng aktwal na nangyayari sa bakbakan. Makikita ng operator ang live stream sa pamamagitan ng panel, tablet o di kaya ay smartphone. Pero mas gustong gamitin ng Ukrainian operators ang headset o goggles dahil direkta nilang nakikita kung ano ang nakikita ng FPV drone. Isa sa mga kilalang Ukrainian FPV pilots ay tinago sa codename na Darwin. Ayon kay Darwin, para siya umanong ibon kapag nagmamaniobra siya ng FPV drone. Isang ibon na sasabog kapag inabutan na ang target. Mura lang ang mga FPV drone. Nagkakahalaga sila ng mula $100 hanggang $2,000 sa Amazon.
at ang mga accessories ay nagkakahalaga ng $40 hanggang $800 depende sa modelo. Ang mga drones na ginamit noong June 18 ay tinatayang nasa $500 ang presyo. Pero kahit na mura ang mga drones na ito, napabagsak nila ang mga tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman, mas mainam talaga para sa Ukraine na gamitin ng FPV drones laban sa mas malaki at mas makapangyarihang Russian army. Mabuti na lang at mas lalo pang gumanda ang drone technology ng Ukraine sa kasagsagan ng pananakop ng Russia. Malaki na rin ang investment ng Ukraine sa drone technology. Tinatayang halos 50,000 FPV drones ang binubuo kada buwan. Ang layunin ng Ukraine para sa taong 2024 ay makabuo ng halos 1,000,000 FPV drones. Bukod sa digmaan, magagamit rin sa surveillance ang mga FPV drones. Dahil mabilis kumilos ang mga drones, kaya nilang sundan at matyagan ang pagkilos ng mga Russian soldiers. Kadalasan ay pinapasa ng mga drones ang impormasyon sa artillery group na handang umatake kahit na anong oras. Pero hindi maikakaila na talagang armas o pandigma ang totoong gamit ng mga FPV drones. Kinakabitan ng bomba ang mga drones, mula sa anti-personnel bombs hanggang sa malalaking pampasabog na kayang sumira sa mga tangke at sasakyan. Sa unang parte ng digmaan, gumawa ng maraming 3D printed fins ang Ukrainian army at kinabit ang mga ito sa mga lumang Soviet anti-tank grenades. Kinabit ang mga lumang granadang ito sa mga drones at ibinagsak sa mga targets. Senyalis ito na talagang magiging importante ang mga FPV drones sa pag-usad ng digmaan. Kamakailan lamang nilagyan ng mga Ukrainian drone pilots ang mga drones ng mga malakas na bomba. Isa sa mga malakas na bombang kinabit sa mga drones ay ang Avada Kedavra round. Ang katawagang ito ay hinango sa pinakamalakas na magic sa Harry Potter series. Binigay ng mga pilot ang nickname na ito sa kanilang bomba dahil sa kakayahan nitong wasakin ang halos lahat ng mga tangke ng mga Ruso. Kadalasan, hinuhulog ng mga drones ang Avada Kedavra bomb laban sa mga target o di kaya pinapabulusok mismo ang drone. Ang mga magagaling na drone pilots na tulad ni Darwin ay may kakayahang targetin ang mga mahihinang parte ng mga tangke. Madalas na target ng mga drone pilots ang harapan ng tangke o di kaya ang mismong makina. Pinapabulusok rin ng mga piloto ang mga drone sa maliit na espasyo at pati na sa mga apartment kung saan nagtatago ang mga kalabang sundalo. Kapag nakapasok na ang drone, pwede na silang pasabugin ng mga piloto upang makapaminsala. Mabilis na nagbago ang drone tactics ng Ukraine. Ayon kay Alexander Kamyshin, Ministero ng Ukraine Strategic Industries, ginamit ng Ukrainian Army ang mga drones laban sa mga tangkeng hindi madaling maikubli. Kalaunan, ginamit na rin ang mga drones para targetin ang mga nakatagong kampo ng Russian Army. Ang mga kampong ito ay nagmamatsyag sa kilos ng Ukrainian Army at inoobserbahan din nila ang mga Ruso upang maiwasan ang pagtakas sa bakbakan. Kaya ang mga drones ngayon ay ginagamit na rin laban sa mga kalat-kalat na grupo ng mga kalabang sundalo. Pwede ring gamitin ang isang drone para patumbahin ang isa o dalawang sundalo, tulad na lang ng sniper na naghahanap ng target. Dahil sa angking kakayahan at importansya ng FPV drone, binansagan ni Kamyshin na ito ang main battle weapon ng Ukraine. Kapag inobserbahan ang isang FPV drone, makikita talaga kung bakit nakakatakot ang armas na ito. Sa isang engkwentro, pinalipad ni Darwin ang FPV drone at dahan-dahang sinundan ang isang sundalo. Nang makahanap ng tiyempo, pinabagsak ni Darwin ang drone sa target at agad nagkaroon ng pagsabog. Gawain rin ng mga piloto na paliparin ng tahimik ang mga drones upang hindi makatakbo ang mga target. Ang iba pang mga drone tulad ng modelong kilala sa tawag na Vampire ay may sapat na laki at kapasidad na magbagsak ng maraming bomba. Kaya rin itong maglaglag ng landmines o di kaya ay magpadala ng mga bala at supplies sa mga kakamping sundalo. Sa sobrang takot ng mga Rusong sundalo sa drone na Vampire, tinawag nila itong babayaga at sinabi nila na may kakayahan daw itong magnakaw ng mga bangkay ng mga sugatan. Noong 2023, nakumbinsi na ang Russia sa importansya ng mga FPV drones.
Sa pagdating ng mga buwan, gumawa na rin ng maraming drones ang Russian Army. Pagsapit ng December 2023, tinatayang umabot ng 300,000 drones ang ginagawa ng Russia kada buwan. Ayon sa mga Ukrainian reports, mayroong 7 Russian drone kada isang drone ng Ukraine. Pero mabilis ding nakahabol ang Ukraine. Pagsapit ng January 2024, bumagal na ang produksyon ng FPV drones ng Russia. Dumoble naman ang produksyon ng Ukraine. Ang tinuturing na dahilan ay ang makalumang estilo ng Russia ng paggawa ng drones. Istilong hango pa sa Soviet Union era. Isa lang ang long-range drone ng Russia, ang Irania Shahed na ginagawa sa Alabaguga sa Republika ng Tatarstan. Isa lang rin ang tactical drone ng Russia, ang Lancet. Kabaliktaran ito ng Ukraine, kung saan nag-invest ang bansa sa iba't ibang kumpanya na gumagawa ng mga drones. Kaya ngayon, ang Ukraine ay mayroon ng 15 uri ng long-range drone at tactical drones. Pinahayag naman ni Kamyshin, ang Ministeryo ng Ukraine Strategies, na ang paggawa ng FPV drones ang kanyang numero 1 prioridad. Sinabi pa ni Kamyshin na kahit maraming drones na ang binuo, kulang pa rin ito para mapagtagumpayan ang opensiba laban sa Russia. Para mas maabot pa ng Ukraine ang mga layunin nito, sinali na ng bansa ang mga civilian sa drone production. Decentralized ang paggawa ng mga drones, kaya maraming tao ang nakakabuo ng mga sarili nilang modelo. Kada unit ng drone ay may sariling workshop na suportado ng mga charities at iba pang organisasyon. Sikat din ang mga FPV drones bilang parte ng mga crowdfunding campaigns ng Kyiv. Sa katunayan, iniimbitahan ng liderato ng Kyiv ang maraming tao mula sa iba't ibang parte ng mundo upang tumulong sa kampanya laban sa Russia. May mga iba pang dahilan kung bakit naunahan ng Ukraine ang Russia pagdating sa drone warfare. Kahit na napansin na ng Russia ang importansya ng drone warfare, hindi pa rin natumbok ng mga Ruso kung paano bumuo ng mga malakas at epektibong drones. Dahil sa mga pinadalang drones ng Ukraine, naging prioridad ngayon ng Russia ang pagtayo ng anti-drone defense systems. Pero hindi rin magaling ang mga Ruso sa paglatag ng depensa laban sa mga drones. Bago pa man matanggal sa pwesto ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na si Valery Zaluzhny, sinabi niya na gumagawa na rin ng karagdagang electronic warfare systems ang Ukrainian Army upang tapatan ang mga pinapadalang drones ng Russia. Kasunod ng pahayag ni Valery ang paglilinaw ng Ukraine Minister of Digital Transformation na si Mikhailo Fedorov na dapat magkaroon ng maraming anti-drone jammers sa mga teritoryo ng Ukraine, lalo na sa frontlines. Sinabi naman ng drone trainer na si Anton Beklenko na may kakulangan sa kaalaman ng drone jamming ang Ukraine, kaya dapat itong pagtuunan ng pansin. Nakatanggap ang Ukraine ng tulong pagdating sa drone jamming technology. Dumating sa Ukraine ang handheld drone jammer na kilala sa tawag na Lithuanian Skywiper at ang mas komplikado pero epektibong Polish Sky Control Jammer. Epektibo ang mga jammers na ito sa pagpapabagsak sa mga drones na pinapadala ng Russian Army. Dahil sa mga modernong jammers na hawak ng Ukraine, hindi makausad ang Russia sa drone warfare kahit na mas marami silang drones na nabubuo kada buwan. May jammer din naman ang Russian Army, pero hindi sila matagumpay sa paggamit nito. Gumawa ng electronic drone jammers ang Russia, pero hindi ganun kaepektibo ang mga ito. Tulad na lang ng isang jammer na nagkakahalaga ng $2,400. Napansin ng vlogger na gumamit ng jammer na masyado itong mainit at hindi gumagana ng maayos ang cooling equipment. Mali rin ang anggulo ng antena ng jammer. Sa itaas ito nakatutok, pero ang mga FPV drones ay kadalasang bumubulusok sa tagiliran. Hindi rin pwedeng baguhin ang posisyon ng jammer, kaya walang magawa ang mga Rusong sundalo kundi umasa sa bertikulo ang anggulo ng pag-atake ng drone. Pero mangyayari lamang iyon kapag hindi nag-overheat ang jammer. Ayon sa Telegram channel na 2 Majors, ang channel na nagsabi na dapat sakupin ng Russia ang Alaska, hinahayaan ng gobyerno na mamatay ang mga sundalo nila dahil sa paggamit ng mahal pero hindi epektibong jammer. Kahit na marami ang nagsasabi na walang kwenta ang pahayag mula sa 2 Majors, hindi maikakaila na matindi ang pinsala ng jammer na mas epektibong mag-overheat kaysa magpabagsak ng drones.
Pero bukod sa jammer, may iba pang kagamitan ang hindi epektibo sa kampo ng Russia. Noong Abril, may isang insidenteng nangyari sa Terny, isang village sa Luhansk Oblast. Nadiskaril ang isang operasyon ng Russian Army dahil napadaan ito sa maraming Ukrainian mines at mga FPV drones. Sa sitwasyong ito, isa lang ang pwedeng gawin ng mga nasurpresang Ruso: tumakbo at iwan ang kanilang grupo. Isa sa mga tangking iniwan ng mga tumakbong Ruso ay T-72 B3M na modelo na mayroong isang cluster ng drone jammers. Kilala rin ang tangke sa tawag na ZAR EW o ZAR Electronic Warfare. Mas epektibo ito kumpara sa mga metal na kahon o cope cages na kinabit ng Russian Army sa kanilang mga tangke noong unang bugso ng digmaan. Kinabahan ang mga Ukrainian drone operators nang makita nila ang tangking ZAR EW dahil sa kakayahan nito. Paano kaya maapektuhan ng ZAR EW ang drone effort ng Ukraine? Matatapatan kaya ng ZAR EW ang main battle weapon ng Ukraine?